ang laki po ng debate tungkol nga po dito sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility, sir. Ano po ang inyong masasabi regarding this? Yung ganitong klaseng debate, yung pagpababa, paulit-ulit na natin naririnig yan. It seems to be a knee-jerk reaction every time may kabataan o minor de edad na sangkot sa violence. At ang nakikita naman natin after that ay hindi naman binabago yung age brackets. Bakit? Kasi yung mga age brackets na yan, matagal na kong pinag-aralan yan. It's based on serious and in-depth study ng mga psychologists, sociologists, neuroscientists. At yun nga ang nakita nila na angkop na mga threshold ages para sa kabataan o bata o murang kaisipan na magiging liable or vis-a-vis yung krimen o yung responsibilidad para sa krimen. Kaya eventually, pag gagawin ng trabaho ng mga research staff o nung mambabatas mismo o yung papapanukala ngayon, hindi rin na natutuloy. So, ganun ho ang nangyayari. Pero ang nakakaligtaan nilang tignan, yung ibang aspeto ng batas, lalong-lalo na yung enforcement, na nagiging rason kung bakit yung ibang mga kababayan natin na naging biktima, sinasabi nila walang hustisya. Ito ho yung kawalan ng facility sa bahay pangarap, maraming LGU na wala pang mga diversion or yung intervention mechanisms at walang staff. Pangalawa, yung ating address sa yung bullying o yung implementation ng Safe Spaces Act at yung exposure ng ating kabataan sa violence. Hindi lang ho sa nakikita lang ehemplo sa ating mga namumuno, kundi sa internet. So ito ho yung mga ibang aspeto. At pang-apat, ako bilang isang abogado, nagsasabi na rin na kung titignan natin ang jurisprudence, ang track record ng piskalya at ng mga huwes, sobrang bagal ho bago malutas yung mga problema ito at mapanagot yung mga magulang ng mga child offenders. At kung mapapanagot man yung civil damages, masyadong mababa yung binibigay ng korte. So ito, nag-contribute lahat ito dun sa paningin ng iba na o paninimala, maling paninimala kahit ng kabataan na pag ako ay gumawa ng kalokohan o krimen ay makakalusot ako. Wala akong responsibilidad, wala akong liability. Maling-mali ho yun eh. At maganda na tinatalakay nyo ito para maliwanagan ng kabataan at mga magulang. Meron ho silang liability. Paki-elaborate nyo nga po yun, attorney. Kasi yun nga, di ba, dun sa supposed chat nung dalawang estudyante, sinasabi na kahit gawin natin to, hindi tayo mapaparusahan kasi 15 years old tayo and below. Ganun ang pagkakaunawa nila. Ano po yung punishment para dito sa mga menor de edad na gagawa ng mga ganitong krimen? Under ng existing laws po natin. Number one, yung mga magulang nila, kung nagpabaya o kaya kasabwat doon by their negligence o yung kanilang pag-aabuso, kung meron man sa mga anak nila, nangyari ito, they are liable for civil damages. Magbabayad sila ng danyos sa mga pamilya ng biktima. Pangalawa, doon sa kabataan mismo, hindi ho totoo na walang mangyayari sa kanila. Hindi man sila mailagay sa ordinaryong kulungan, pwede ho silang ilagay, kukupin, ilalagay doon sa bahay pangarap na kung saan merong mga diversion mechanisms at rehabilitation mechanisms, psychological counseling, psychological study, community service, at pagre-report sa kanila para makita, maipakita na naiintindihan nila yung kanilang ginawa, maling ginawa nila at sila ay na-train o nadidisiplina. So hindi ho walang mangyayari. Mali ho yung batang yun eh. Kaya lang ito kasi ang problema. Ang nakikita siguro nila, nagkakabalitaan sa mga kanayunan, dun sa mga munisipyo na walang bahay pangarap, walang DSWD, walang social worker, pagkatapos yan, walang magagawa yung pulis, wala silang paglalagyan ng bata. So, gumagala-gala lang. But if it is a serious offense gaya ito, may namatay, murder, hindi ho naman sila, they are not set free. Dumadaan ho sila sa diversion proceedings, rehabilitation.
At hanggat hindi na ipapakita na nagbago sila or they realize and accept the responsibility, nagbago sila, hindi ho sila basta-basta ibabalik dun sa komunidad o kaya sa pamilya nila. So, kung ang isang minor po ay nakapag-commit po ng ganong level ng crime, pero siya po ay let's say 13 or 14 years old at siya ay dinala sa DSWD facility, pag siya po ay tumungtong na sa legal age of 18, what's next po ba? Bukod dun sa sinasabi po ninyo na maaari siyang palabasin kapag na-discern na or merong improvement, matutuloy po ba yung kaso sa kanya? Ifa-filean po ba siya ng kaso doon sa kanya na-commit na paglabag? Pag below 15, wala ho siyang criminal, 15 or below, Apo. wala ho siyang criminal case. Yun nga, diversion, alternative mechanisms yung ginagawa. Restorative justice, no? Pag above 15 and below 18, minor de edad din ho kasi yan eh. And the child acted with discernment. Ibig sabihin, alam niya ang tama at mali, alam niya yung legal, illegal, at alam niya ang consequences ng kanyang gagawin at mapapatunayan yun sa paglilitis, mananagot siya. He will be criminally and civilly held accountable. So magbabayad ng danyos ang magulang. Siya ho naman, habang minor de edad siya, siyempre hindi siya ihahalo sa mga hardened criminals kasi nga mas maging negative yung effect nun eh. So mananagot ho siya, dun ho siya sa facility. And then pag eventually kung hindi pa siya na-reform, na-rehab, and then he can serve the sentence in the yes, after maging of age na siya. So hindi ho tama yung akala ng lahat na you go scot-free, walang mangyayari sa'yo. Meron hong pananagutan ng magulang mo, ikaw rin may pananagutan, ibang sistema lang ho ang ipapairal. Dahil nga naman, malinaw ho naman ang pag-aaral at datos na kung yung murang kaisipan, ihalo mo dun sa hardened criminals at ipapasok mo dun sa regular or ordinary criminal justice system, hindi nakakatulong ito bagkus nagiging it drives the youth into something more serious rather than him being restored as a useful citizen, law-abiding citizen. So kaya ho ito yung batas ngayon, naiiba lang yung treatment nila. Ang sinasabi po nung ilan, kaya din po isinusulong yung pag-amyendo doon sa Juvenile Justice and Welfare Act ay dahil ang tagal na rin po kasi parang more than 20 years na ba? 2006 siya. Oo, 20 so years na. parang it is a high time daw po na talagang amyendahan, baguhin. Pero sa pananaw po ninyo, attorney, sa pagkakaunawa po ninyo sa batas, may mga butas na po ba yung batas? May mga loopholes na po ba na hindi na applied for the current situation natin dito sa bansa, sa setting po ng mga kabataan? I-correct lang natin, hindi ho accurate na 2006 pa lang yan. Naamyendahan na ho ang batas nito. Dahil nga dun sa clamor na, so naamyenda, naging mas stricto, naging mas definite. Ang problema, ang mga nakikita kong butas, number one, yun nga, paano, saan nila ilalagay yung bata kung wala namang bahay pangarap dun sa munisipyo? So, meron tayong magagandang mga regional haven for children ng DSWD. Meron din ibang mga probinsya, mga syudad, mga bayan-bayan na magaganda ang kanilang bahay pangarap. Pero kung titignan mo, at dapat ino-audit ito, meron namang oversight committee ito, sobrang marami pa ring LGUs ang walang bahay pangarap. So kung may nangyayaring krimen, siyempre yung pulis alam nila, hindi mo yan pwedeng ilagay dun sa kulungan. Wala nga paglalagyan, di pinapauwi ulit. Doon nagkakaroon ng misconception na walang responsibility at balik sa pamilya kagad yung nagkasala. So yun, isang loophole. Pangatlong loophole ho, yung ating mismong justice system. Kung titignan ko natin, yung mga nalitis na. Kasi hindi ho naman totoo na walang kaso, may kaso eh. Iba nga lang yung approach at saka yung mga parusa at sino nagbabayad ng danyos. So kung titignan natin, sobrang bagal ho yung justisya. So kung minsan, nagkakalimutan na, napapatawad, tapos hindi na dumadaan dun sa tamang proseso ng diversion, rehabilitation, community service, discipline, at yung counseling and guidance. So, yun ho, pang-apat, kung sakasakaling ang matuloy at
guilty at merong civil damages, kung minsan kung titingnan natin yung mga civil damages ina-award ng korte, sobrang maliit. So yung mga magulang din, okay lang yan, konti lang naman ang babayaran na danyos. So yun yung mga nakikita nating loopholes na dapat tignan ng gobyerno o ng taong bayan. Kasi hindi maganda na titignan lang yung edad. Kasi yan edad na yan, medyo hindi nagbabago yung statistics at science behind it. So sa palagay po ninyo, attorney, walang kailangan baguhin doon sa age of criminal liability. Yung ibang probisyon ng batas ang mas kailangang higpitan o baguhin kung aamyendahan man po ito. Hindi lang yung batas kasi yun ang knee-jerk reaction natin, baguhin yung batas. Tignan yung implementasyon. Hindi na implement ng kabuuan o kaya ng wasto. Tignan din natin yung ating mga korte, mga hukom, mga piskalya na napakababa kung minsan at napakatagal bago magkaroon ng mga judgments against the guilty party. So yun ang tignan. At saka yung approach din natin dun sa ibang factors. Kasi ito yung violence is already yung ito na effect ng mga deep rooted causes yung gun violence, gun control halimbawa, di ba? So masyadong loose din ang daming mga unlicensed firearms, yung mga nabigyan naman ng lisensya, very careless sa safekeeping ng kanilang baril. So dapat ito nananagot din sila, di ba? At tinitignan din. So it should be hindi lang yung batas mismo, pero yung implementation, yung funding kung minsan. Hindi yan priority di ba? Kasi siguro sa bahay pangarap, madaling lahat interested yan, magagwardyahan. So yung malalaking mga bilyones nandyan sa flood control halimbawa na nawawala, pero nakakalimutan. Hindi rin ito, kahit nasa batas na dapat gawin ng LGU, yung pondo hindi nila priority kung minsan So ito yung mga dapat tignan ngayon at aralin. Opo. Sorry, attorney, tama po, bahay pag-asa. Hindi bahay pangarap? Ano ba ang tamang term po nung... I stand correct. Bahay pangarap po. Pag-asa. Pag-asa. Ayan. Okay. Tapos sir, you were mentioning nga na hindi na tama na yung implementation nitong Juvenile Justice Welfare Act. Meron din po tayo ibang mga batas di ba, na yung Anti-Bullying Act, yung Mental Wellness Health Act para specifically for students na unfortunately ay hindi rin po na ipapatupad ng maayos, ganun po ba? Kaya hindi rin po siguro na gagabayan ng mahusay yung mga estudyante? Tama hindi lang yung hindi sa ipapatupad, pero hindi maayos ang pagpapatupad at kulang ng pondo o kulang yung infrastructure, kulang yung personal. Halimbawa, kahit meron kang bahay pag-asa, pero wala ka namang qualified sociologist, yung kamag-anak ni mayor o yung political appointee na hindi naman social worker o hindi naman psychologist, di ba? So yun ang nagiging epekto. Hindi maayos, hindi sapat ang implementasyon. How about doon po sa mga nagsusulong ng social media ban for minors? Pati yung mga online games. Pati yung online games. Do you think makakatulong po? Well, it's a bigger concept po naman yan, no? Pero we should learn from the experience at yung mga ginagawa ng ibang bansa. Ngayon nga sa ibang mga more advanced countries than we are, talagang linilimit na nila yan. Di ba? Sa Japan man yan, linilimit na nila for minors 2 hours a day lang. Doon ang paggamit ng mga gadgets. Doon sa ibang bansa, sa Europe, sa Australia, binaban na nila sa mga minors yung mga app na yan. So, pwede gawin yan. As a matter of fact, pwede meron ng sapat na kapangyarihan ang NTC at ibang ahensya ng gobyerno na gawin ito. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit kulang ba sila ng kaalaman o masyado silang busy, walang pera para gawin ito. So sana naman ma-update yan. Magandang punto yan kasi yung
ito yung impluwensya sa kabataan, nawawala na sa pamilya at saka sa educational institution o sa simbahan. Nandun ako sa kanilang kabarkada, hindi lang physical, kundi yung social media, buong mundo. At naglipa na dyan yung mga hindi angkop at hindi magandang impluwensya sa murang kaisipan ng kabataan. Ano po yung nakikita po ninyong pwedeng kahit natnan or maging at risk po kung itong mga bagay na pinag-uusapan natin, attorney, ay hindi pa mafully realize immediately ng mga officials or ng mga offices na dapat ay magpatupad? Kung pinag-uusapan po natin yung implementation ng batas na nakikita natin na parang may pagkukulang, ano po ang magiging sitwasyon kung hindi pa po ma-actionan ito agad? Ang nakikita nating malamang mangyari, mauulit ito. Ito ho, hindi, this is not the first time. Marami no. But ganun ho kasi ang ating mga politicians kung minsan magkokomento habang headline, after that nakalimutan na. Ganun din ho yung ating mga nasa gobyerno, ang ating komunidad. Pag hindi na headline, nakakalimutan. Sana ho ito talagang seryosohin nila, i-audit ng gobyerno ang sarili niya. Yung mga politicians, may oversight committee naman ito. Gawin ng Kongreso yon. I-review nila ano ang nangyayari dito. Kasi isa ho ito dun sa mga maraming mga social measures, kagaya ng edukasyon, na alam na natin yung kamalian pero kulang ang pondo, hindi natin nabibigyan ng priority.